Formal nang humingi ng investigasyon itong Rain or Shine Elasto Painter sa PBA Commissioner na si Willie Marcial para tignan itong kaso ni Cliff Hodge. Kung inyo maalala, nagkaroon ng insidente dito si Cliff Hodge at si Adrian Nocum kung saan kamotik na ma-injury itong si Nocum. At sinabi ni Coach Yengyao na hindi malinis maglaro itong si Cliff Hodge. Hindi naman nagustuhan ng Meralco yung sinabi ni Coach Yengyao at nag-issue sila ng formal statement kontra dito. Ang ginawa ng Rain or Shine, formal namang sumulat dito sa PBA para tignan at bigyan ng mas matinding penalty itong si Cliff Hodge. So ngayon, ito si Commissioner Willie Marcial, siya na ang magdedesisyon kung ano ang dapat gawin dito kay Cliff Hodge. Magiging maganda to dahil parang ang naghaharap ngayon dito itong si Coach Yengyao at itong MVP group. Alam natin na si Coach Yengyao nag-coach yan dati sa MVP group to sa NLEX Road Warriors at ngayon nga yan ang kanyang haharapin. Tignan natin kung anong magiging desisyon ni PBA Commissioner Willie Marcial tungkol sa bagay na ito. Pagdating naman sa social media, medyo hati yung mga tao, no? Pagdating dito sa sitwasyon, may mga nagsasabi na talagang itong si Cliff Hodge may reputasyon na nakaka-injure o nakakasakit ng ibang mga players. Although ang sabi naman ng iba, si Coach Yengyao, actually ganyan din ang ginagawa niya doon sa iba niyang mga players, particular na yung dati niyang player na sila Jairi Ibanez, si Ronnie Matias at yung iba pa. Maski na ngayon, si Bob Belga. Kaya nga maraming nagsasabi talaga na kinakailangan na siguro na magdesisyon dito yung commissioner one way or the other kung ano ang dapat gawin dito kay Cliff Hodge. Dahil mukhang nagiging seryosong bagay na to para dito sa mga nabanggit na players. Kung ano pa man, no? Tignan natin kung ano ang magiging pasya ni Commissioner at syempre pati na rin ng Board of Governors tungkol dito sa sitwasyon kay Cliff Hodge. Ang balitang lumalabas ngayon dito sa social media ay baka daw itong San Miguel Beermen ay kumuha ng point guard sa darating na draft. At baka daw isa doon sa mga pangalan na tinitignan ng SMB ay si Jacob Cortez. Si Cortez ay isa doon sa mga matunog na mga guards na pwedeng sumali daw dito sa draft at parang siya ang gusto makakuha daw ng SMB. Hindi pa naman matitiyak yan dahil syempre ang magdedetermine niyan ay yung lugar ng San Miguel sa draft. So far medyo mababa itong San Miguel dito sa draft. At kung sila maging maganda ang kampanya dito sa Governor's Cup o kung mag-champion, lalong bababa ang position nila dito sa draft. So yan yung sitwasyon ngayon dito sa San Miguel. Pero so far, no, parang yan daw yung tinitignan nila na baka gawin kung sakasakali. Baka nga kinakailangan nila na mag-acquire ng bagong point guard para maging mas maayos yung takbo ng mga plays nila. Nakikita natin yan ang nagiging problema. Miguel, ay wala silang point guard na nagagamit talaga. Kaya nga ngayon, kung sakali makuha nila for example si Jacob Cortez o si Clint Escamis or si JD Kagulangan, kahit sino dyan sa tatlo na yan, maayos na yung point guard situation ng SMB. Kasi so far, no, mukhang yung balak nila kunin to si Cedric Barefield parang hindi na yata natutuloy talaga. So mukhang ganyan ang sitwasyon ngayon dito sa San Miguel. At yan din ang dahilan kung bakit mukhang kinakailangan na ng SMB na magkaroon ng adjustment dito sa kanilang lineup. If ever na makakakuha sila ng magaling na point guard, magiging maganda na yan para dito sa kanilang roster. At alam naman natin na itong San Miguel magiging isa yan talaga dito sa mga teams na inaasahan natin na magiging malaki tsansa na maka-Grand Slam next season kung makakuha sila ng isang solido na point guard. Kaya naman ngayon mukhang itong San Miguel talaga, mukhang yan ang pinaplano at kung sakasakali maganda yan para dito sa SMB. Dahil alam natin na itong si Coach Leo Austria, babalik na rin yan para dito sa Beermen. Si KJ McDaniels nga ba ang posibleng bagong import ng Barangay Ginebra? Maraming lumilitaw na pangalan ngayon na posible daw kunin ng Barangay Ginebra para ipalit dito kay Riley Grigsby. 15 puntos lang kasi na-score ni Grigsby nung huli lang laro at natalo sila sa Magnolia. Medyo crucial yung talo ng Ginebra dahil itong Group A kung saan nandun ng Ginebra o yung group na kasama Ginebra, medyo mabigat yung mga teams na nandyan at isang talo o isang panalo ang laking bagay. Pwede kang malaglag doon sa top 4. At dahil yun ang top 4 teams ang abante, malaki ang problema dito ng Ginebra at baka isa sila doon sa mga matanggal. Kaya nga ngayon, yan talagang pinag-iisipan mabuti nitong Barangay Ginebra kung ano ang kanilang gagawin. Para isa na rin to doon sa masasabi natin ng scenarios, no, na kapag nawala pala ito si Justin Brownlee, ang laking bagay talaga sa Ginebra, baka hindi sila makapasok sa playoffs.
Kaya yan ngayon yung iniinda talaga, iniisip na mabuti ni Coach Tim Cone. Dahil alam natin na darating syempre din panahon na si Justin Brownlee hindi na makapaglalaro sa Ginebra at haharapin na ng Ginebra yung problema ng ibang teams na hindi makakuha ng mahusay na import. Ang San Miguel palaging ganyan na nagiging problema nila. Kaya nga ngayon, ito magiging sabihin nating dilema nitong si Coach Tim Cone. At sigurado tayo, yan ang iniisip din nila. Kaya nga ito si KJ McDaniels kung makukuha, baka makabuti yan dito sa Ginebra dahil alam naman natin ito si McDaniels ay magaling na player talaga yan. At syempre, ito si McDaniels naman ay alam din natin na mahusay yan pagdating dito sa scoring. At isa rin ito sa mga players talaga na inaasahan natin na familiar na dito sa laro sa PBA. Kaya baka siya ang kunin nga ng Barangay Ginebra. If ever matuloy yan, sa tingin ko hindi mapagiging problema yung rights dahil yung rights si McDaniels dito sa MVP group matagal nang nag-expire dahil hindi na siya kinukuha bilang import. Totohanan na ba talaga itong NLEX Road Warriors? Wala pa rin talo yung NLEX pagkatapos nilang talunin ang TNT tropang 5G kagabi. Marami nagsasabi na baka matatalo daw doon itong NLEX dahil usually kapag TNT kalaban nila ay palagi silang natatalo at hindi nakakapagbigay ng magandang laban. Pero kagabi nakita natin na lumabang ng hanggang 17 puntos itong NLEX Road Warriors at maganda talaga yung kanilang pinakita kontra sa TNT. Humabol itong tropa pero kinapos sila ng bandang huli at nanalo itong NLEX. Sinabi ni Coach Jimmy Alapag na kahit naging malamig yung shooting nila no second half ay naging cushion nila o nakapagpundar naman sila ng lamang at yan ang dahilan kung bakit sila nanalo. Dahil dito itong mga fans ngayon at yung mga analyst ay medyo sinasabi na nakakabilib na itong NLEX. Pero syempre, alam natin na meron pa rin mga skeptical dyan dahil nga may reputasyon itong NLEX na malakas sa umpisa kinakapos sa huli. So abangan natin kung anong magiging laro ng NLEX Road Warriors pagdating ng playoffs. Dahil usually dyan talaga nagkakatalo. Itong NLEX kasi madalas magaling sa first half, sa eliminations, pero pagdating dito sa quarterfinals ay dyan sila lagi natatalo, hindi nga nakakaabot ng semifinals ang nasabing koponan. So iyan yung aabangan natin gagawin itong NLEX Road Warriors kung sakasakali. Dahil sa tingin ko kung magagawa ng NLEX na umabot nga dito sa semifinals, parang yan ay proof na yung coaching talaga ang naging problema dati sa NLEX at magiging maganda na ang kombinasyon dito. Talagang masasabi natin na ang laking bagay na maitutulong dito si Jimmy Alapag kung sakasakali nga na makarating sila sa quarterfinals, semifinals at finals. And of course, alam natin sa bandang huli, ang habol talaga ng NLEX Road Warriors ay mag-champion sila. At dahil nga maraming injury itong TNT tropang 5G, baka ito na ang pagkakataon talaga para dito sa NLEX Road Warriors. Binabati po natin yung ating mga taga-subaybay na sila Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., Judy Villarosa. Binabati din natin si Katsakino Ducusin, si Joseph Pineda, si Malyari Mascariñas, si RG Bueno, pati na rin si Romeo Conchada, si Anthony Alon. Binabati din natin si Jonel Alagon, si Michael D. Binabati din natin si Monde Guzman, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa.